Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at mga masugid po nating sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos tuwing Friday. Muli ko po kayong binabati ng isang pinagpalang araw. Ngayon po ay atin pong itutuloy ang ating pag-aaral nung nakaraang Friday. At nais po nating susugan at hanapin po ang mga katibayan kung ano ang ating pinagbabatayan sa ating itinuturo at ipinapangaral po dito sa ating FB Live. Kaya muli ko po kayong inaanyayahan na sana po ay inyong pagtiyagaan na ito po ay inyong upuan at matapos po ang ating pag-aaral. Totoo po na medyo napapahaba tayo sa ating pag-aaral, ngunit ito po isa sa ating pagsisikap po na mahimay ng maigi kung ano ang ating paniniwalaan at ang ating pagbabatayan ng ating pananampalataya. So batay po doon sa ating pag-aaral ay nais po nating tunghayan ng unang punto kung bakit pinaniniwalaan po natin ang bagay na ito. Doon po sa hindi na mga nakakasunod, tinalakay ko po na mayroong tatlong pangunahing paniniwala na ang tao kapag siya ay namatay, siya po ba ay pumupunta sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno? O tuluyan na ba siyang nawawasak at makakalimutan na at mawawala na siya sa anumang alaala o tuluyan na siyang maglalaho? Ito po ay tinatawag na na total annihilation. At ang ikatlo pong paniniwala ay yung nakalimutan po na turo ng mga apostol na siya pong nating pilit na ibinabalik. Ang tinatawag pong kilala sa tawag na universalism. At kung atin pong titimbang-timbangin ito, batay po sa kasaysayan na siyang unang ating pagbabatayan. So tutungo po tayo dito sa unang punto, the historical evidence. At masasabi po natin ito o matatawag nating the majority report. Batay nga po sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang ating argumento po dito ay yung una pong pinaniniwalaan na the eternal torture na doktrina ay masasabi ko po at masasabi natin batay sa kasaysayan na isa pong minorya na paniniwala doon po sa mga early Greek-speaking churches o Bible colleges. Ang ating pong pinagbabatayan dito ay batay po sa aklat ni Dr. Edward Beecher, History of the Doctrine of the Future Retribution. Ito po ay 1878. At sa kanya pong detalye at hahango lamang po tayo doon sa ating sa kanyang aklat. Si Beecher po ay isang renowned historian. Noted that of the 6 major theological schools in the first century of Christianity, 4 were teaching universalism. At yun po ay mula doon sa Alexandria, sa Antioquia, sa Caesarea at sa Edessa. At isa po ay nagturo ng annihilation doon po sa Ephesus. At alam niyo po ba na the only one that taught eternal torment ay mula po ito doon sa North Africa at sa Roma. At batay din po dito kay Saint Gregory of Nyssa,
Ito po yung mga 335 to 395 AD. Ang titulo po ng kanyang aklat ay The Great Catechism. At ganito po ang sabi niya doon. For it is needful that the nature of evil at length be wholly exterminated, and thus the whole mass of our nature will be preserved. Ang detalye po nito ay sabi po ni Gregory. Gregory was the father of Orthodoxy and the primary architect of the Nicene Creed, and he thought that the fire was a remedial purge for the soul. Ang kanyang aral po ay ang apoy na nababanggit sa Biblia ay isa pong remedial na pagpe-purge para sa kaluluwa. At isa pa hong pangunahing author, ito po ay si Saint Isaac the Syrian in 7th century. Ang kanya pong aklat ay The Ascetical Homilies. At ang isang quote po na makukuha natin sa kanyang sulat, it is not the way of the compassionate Creator to create rational beings in order to deliver them over mercilessly to unending affliction. Hindi po daw pamamaraan ng isang mahabaging manlilikha na siya po ay maglilikha ng isang rational being na ito lamang po ay ihahagis niya doon sa walang habag at walang katapusang pagdurusa. So yan po ang mga maiksing pinagbatayan natin ng ating paniniwala. Bilang recap at sa kanila po dito sa mga pangunahing mga tagapagturing ito sa 6 pong pangunahing Bible colleges during the time in the early apostolic times, ay sa 6 po 4 sa kanila ang nagturo patungkol po dito sa tinatawag na apocatesis thesis o kilala po sa tawag na universalism. At ano po ba ang aral na ito? Bilang pagbabalik po, ito po ay paniniwala na ang lahat ng bagay, batay nga po sa unang Korinto 15:28, na kapag ang lahat ng mga bagay ay napasuko na ng ating Panginoong Jesucristo, siya naman na nagpasuko ng lahat ng bagay ay susuko sa Ama upang ang Diyos, sabi ni Pablo sa unang Korinto 15:28, ay maging lahat sa lahat. In other words po, ang gusto niyang iparating ni Apostol Pablo na dahil na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan, ay ibig niya po na ang lahat ay makabalik sa Kanya. Ang dahilan po nito ay nakita natin sa ating mga naunang pag-aaral na ito nga po ang Diyos nung likhain niya ang tao ay nilikha niya siya. Hindi po lamang sinabing magkaroon ng tao o magkaroon ng lalaki o let there be man tulad ng mga nauna na ginagawa niya. Nung ibig niya magkaroon ng liwanag, sinabi niya lamang po, let there be light, and there was light. Batay po sa aklat ng Genesis. Ngunit nung ang tao po ay likhain niya ay ng Diyos, ay sila po ay nagkaroon ng pag-uusap. Sino po yung sila? Ang sabi po ng Genesis 1:26, ang sabi po ng Diyos, and God said, let us make man in our image. Kung papansinin po natin yung pronoun na us, our image ay hindi po isa ang manlilikha, kung papansinin po natin. O ang Elohim ay hindi po siya singular,
kundi ito po ay plural. Ano po? Likhain natin kanyang at ang tao atin ayon sa ating wangis. Ayon sa ating anyo. Let us create man in our image after our likeness. So ito pong napakahalagang sangkap sa sangkatauhan ay hindi po ordinaryong putik. Ito po ay galing mismo sa Diyos na matatawag natin na dyan sa iyong pagkatao, anuman ang iyong pagkatao. Masabi mo naman ikaw ay pinakamasama, pinakamabuti, o anuman ang pagtantya mo sa iyong sarili, ikaw na tao ay nilikha batay sa anyo ng Diyos. After the likeness and image of God. Yan po ang nasa sa iyo. Yan po ang ginto na nasa iyo. At dahil nga po ang tao nahulog sa pagkakasala, nabatikan ang purong imahe ng Diyos sa tao. Nahulog siya sa pagkakasala. Ang tao ay nahulog sa pagkakasala. At napuno po ng karumihan, dala ng kasalanan. Nano pa, sabi po ni Pablo, nagdulot po ito ng kamatayan. Sabi po ng Roma 5:12. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao. So, dahil po dyan ay ang imahe na inilagay sa tao ay nabatikan dahil na nga po sa kasalanan. So, naipakita po natin sa maikling ilalagay ko po sa footnotes o sa ating comment section ang mga author na ito na pwede nating sundan at basahin at hanapin sa Google kung saan po natin nakuha ang itong ideyang ito. Na ito po pala ay isang kasaysayan na hindi lamang po ibinangon na paniniwala ngayon, kundi isang paniniwala, mayoryang paniniwala na nakalimutan, nawala dahil po sa ambisyon ng isang political na leader na si Justinian, na pat iniutos niya na ang sino mang tatangkilik sa aral nito ay masumpa. At naglabas po siya ng noong 443 AD ng tinatawag na mga anathemas, na ibig sabihin ang sino mang magtuturo ng katulad ng itinuturo natin ngayon ay masumpa. Kung kaya po, napagdesisyon na noon sa konseho na yon na ikundanehin ang aral na ito at nakalimutan na nga po. Again, sila po ang majority at nag-iisa lamang po ang nagturo na ang tao kapag namatay, makasalanan, siya po ay ito-torture doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno ng buhay, o sa English po ay eternal conscious torment. Nag-iisa pong Bible College, major Bible College at that time, na nagturo nito. At sila po ay hindi nakaunawa tulad po ni Constantino na nagpauso po nito, Constantine of Hippo, na hindi po siya bihasa sa literatura at sa lingwaheng Griego at Hebreo, sapagkat siya po ay Latino. Ibinatay niya ang kanyang pananampalataya batay lamang doon po sa Latino na salin ng Biblia mula sa Griego to Latin and to English. Doon po ibinatay. So, sa kakulangan natin ng ating panahon ay hindi ko na po mapapalawig pa ito. Ngunit ang aking ikalawang punto na nais banggitin, paano po nakarating sila sa ganitong paniniwala. So, ang ikalawa pong tatalakayin natin ay ang linguistic evidence. Mga patunay batay sa lingwahe. At ang napaka-importante pong salita doon ay yung salitang aionios. Ano po? Hindi natin alam bilang isang Pilipino kung ano ang tamang pagbigkas nito ng mga Griego.
At ito po ay medyo idadissect po natin, kumbaga sa isang organ ng tao upang maintindihan natin. Yung salita pong aionios, mula doon sa salitang Griegong salitang aionios o na-translate sa English na eternal, in the Bible, that does not mean infinite but pertaining to an age. Yung salita pong aionios ng mga Griego ay nanggaling po sa salitang aion, ang ibig sabihin ay takdang panahon, a period of time, or pertaining to an age. Kung maalala po natin doon sa Mateo, kabanatang 25, ang talata po ay 46, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasabi nito. And this shall go away into everlasting punishment. Yun naman pala, ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi na ang mga ito ay pupunta, dadalhin doon sa walang hanggang aionios punishment. Punishment. So ano po ba ang dating sa atin ng pag sinabing aionios o walang hanggan o everlasting ay walang hanggan? At sa ating unawa, pag sinabing punishment, ito po ay pagtutuos, pagbibigay sulit. At ito po ay tinuturing nating isang parusa. Ngunit kung papansin po natin, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita dito sa Mateo 25:46, nung sabihin niyang everlasting punishment. Sa kanyang pagsasalita po ay ginagamit niya ang salitang aionios kolasis. Ang spelling po nito ay ilalagay ko doon sa ating comment section kung ano yung tamang spelling sa Griego. Na ang kahulugan po sa kanila ay yung aionios ay an age or pertaining to an age or a period of time. Isang takdang panahon ng kaparusahan. Ngunit yung salita pong kaparusahan sa ating Tagalog ay nanggaling sa salitang kolasis, K-O-L-A-S-I-S, na ang ibig sabihin po ay correction, pagtutuwid. So kung isasalin po ito sa tamang pagkakasalin, ay ito po ay takdang panahon ng pagtutuwid. Hindi po imbento ng iyong lingkod. Ang kinukot po natin ay batay sa orihinal na pagkakasabi ng Panginoong Hesus, hindi batay sa nasalin ng Latino, patumpunta sa English at sa ating Tagalog na walang hanggang kaparusahan. Kundi ito po dapat maintindihan ng takdang panahon ng pagtutuwid. Kung ganun po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ay ibang-iba ito sa tinatawag na doktrinang eternal conscious torment. Tulad po ng pinauso ni Augustine of Hippo. Ang isa pong ang reference na pwede natin magamit ay hango po doon sa aklat ni Dr. William Barclay, The New Testament Words. Ang detalye po, sabi ni Barclay, si Barclay po is a world-class Greek scholar. Hindi po siya Latino o English, kundi isang Greek scholar, and confirms that kolasis, yung pagtutuwid, is a word that always means punishment, which is for the sake of the one who suffers it. It is, sa kanya pong pagsulat, binigyan din niya po, ang sabi niya, it is corrective, not retributive. So, sa kanyang sulat po kay Barclay ay hindi kanya ito isang retributive. Hindi ito isang parusa, kundi ito isang pagtutuwid. Ang reference po natin ay doon galing kay Dr. William Barclay. Pwede po nating makita doon mismo kay Aristotle. Sa Rhetoric po, 1369b, 13, sa aklat nito.
Ang detalye po, even in secular Greek, Aristotle distinguished between Timoria. Tandaan po natin, yung salitang Timoria o vengeance, pagganti, and kolasis, correction, noting that kolasis is for the sake of the sufferer. So maging doon po sa kanilang pagsusulat nung panahon ng mga Griego ay hindi po ginamit yung salitang Timoria. Kung nung ang Panginoong Hesus ay magsalita doon sa 25:46 ng Mateo, hindi niya po ginamit yung salitang Timoria, T-I-M-O-R-R-I-A, which is vengeance, kundi ang ginamit ng Panginoong Hesus mismo ay kolasis o correction. Sa ating pong pagtansya, batay dito po sa mga aklat na ito at mga reference na ito, if the punishment is kolasis, kung ang parusang binanggit ay ang ginamit na salita ay kolasis, corrective, it must eventually end once the correction is achieved. Tama. Dahil ginamit ng Panginoong Jesucristo ang salitang kolasis, hindi po Timoria na pagbinggansa o vengeance. Dahil ginamit niya ay kolasis, it must eventually end. Ito dapat ay magtapos at hindi po pang walang hanggan. Kailan magtatapos ito? Ang sabi niya po, it must eventually end once the correction is achieved. Kapag natapos na ang pagtutuwid, magtatapos na po ang tinatawag natin sa ating salitang parusa. O mas ladong maliwanag na salita po ay pagdidisiplina. So depende sa kalagayan ng isang tao. Kung siya po ay lubhang nabatikan, nadumihan, masyado siyang naging rebellious, nagdidepende po ang paglilinis doon o ang pagkukorek sa kanya sa haba ng panahon. Ngunit hindi po iniaaral ng Biblia na ito ay walang hanggang kaparusahan. So, dadako po tayo dito sa mga legal na patunay, kumbaga kung tayo ay nasa korte. Ang doktrina po ng masa o kung gagamitin po natin yung tinatawag nating masa. Kung kayo ay nagbe-bake, ay mayroong dough ng masa. Yung buong masang yon, kung titingnan natin, sa puntong legal, ang argumento ay magiging ganito: the work of the second Adam, ang gawain po ng ikalawa o huling Adan, must be mathematically equal to or greater than the first Adam. Kung titingnan po natin sa pananaw matematika, ang nagawa po ng huling Adan, which is referring to our Lord Jesus Christ, must be mathematically equal to or greater than the first Adam. Ang sabi po doon sa isang talata, nating babasahin sa Roma 5:18, ganito po ang sabi doon: therefore, as by the offense of one, referring to Adam, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Sa pamamagitan daw po ng pagsalangsang ng isang tao ay dumating ang kondemnasyon. Even so, ito po yung ikalawang bahagi ng talata. Yung unang bahagi, sa makatwid kanya, kung sa pamamagitan ng pagsalangsang ng isang tao, ang
paghuhukom ay dumating sa lahat ng mga tao. Ang condemnation, even so by the righteousness of one. Gayon din naman sa katuwiran ng isa. Ang tinutukoy po ay si Kristo. The free gift came upon all men unto justification. Kung mapansin po natin, ikinakabit kay Adan yung kapahamakan ng lahat. Came upon all men to condemnation. Ikinabit kay Adan, napahamak ang lahat. Pas, doon po sa Griegong salita. Pag sinabing pong lahat dito ay wala pong excluded. Lahat po ay kasama. Kaya sabi po ng Roma 3:10, ang lahat, pareho pong pas ang ginamit. Ang lahat ay nangagkasala, wala ni isa. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi po ng Roma 3:23, for all, pas din po ang ginamit na salita, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po. At kay Adan po, lahat ng tao ay napahamak. At lahat ng tao ay namatay. Gayon din naman sa pamamagitan ng katuwiran ng isang tao. Si Kristo, ang libreng kaloob ay dumating sa lahat ng mga tao unto justification of life. So ang bisa ng kamatayan ni Kristo ay hindi po nakabatay. Ito po ang problema ng mga theologians. Kapag ang iyong paniniwala ay Calvinistic, ang iyong paniniwala ang nangyayari, kapag binabasa, yung kay Adan, lahat nangamatay. Ngunit dito, sa pamamagitan na naman ng righteousness ni Kristo, dumating ang kaloob sa mga pinili. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. It must be equitable. Ito po ang ina-argue natin na legal. Kung ang parusa ng kasalanan ay nagkaroon ng bisa sa lahat, ang kamatayan ni Kristo ay may bisa sa lahat. All men ang ginamit kay Adan, all men din ang ginamit kay Kristo. May argumento tayo. Kasi hindi nila tinanggap. Nireject nila. So doon na po pumapasok yung kasi natin. Tinuro ng reliyon natin na merong kasi. Pero wala po sa Biblia. Roma, nabasa po natin pagkalinaw, 5:18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Huwag na po natin dadagdagan ito. Sabi po ni Talbot, si Dr. Talbot, Thomas Talbot, ang kanyang aklat po ay The Inescapable Love of God. Talbot argues that if all in the first phase or half of the scripture means every single human, then all in the second half of the scripture, Romans 5:18, must legally mean the same. If not, Christ is a lesser Savior than Adam was a greater sinner. Batay po kay Dr. Thomas Talbot. Ano po ang sinasabi niya? Kung doon kay Adan, ang lahat ay napahamak, lahat ng taos, every single human, then all of the second half must be legally mean the same. Kung hindi po, si Kristo, sabi niya, if not, Christ is a lesser Savior. Kung hindi si Kristo, ang bisa niyang kamatayan, hindi para sa lahat, siya ay
lesser Savior than Adam, or si Adan is, ano ang sabi niya, is a greater sinner. So, natalo. Pero ano sabi po ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto 15:22? For as in Adam, sabi po ni Pablo sa unang Korinto 15:22, for as in Adam all die. Kung paanong kay Adan lahat ay nangamatay, even so in Christ shall all be made alive. Hindi po dito dinadagdagan po yung salita. Pag binabasa for as in Adam all die, accepted na po ito ng mga theologians. Pero pag binabasa yung second part, even so in Christ shall all be made alive, meaning to them, it is available to those who will accept Him or who will receive Him. Wala pong salita dito na ito ay available lamang. Hindi po. Napakalinaw. Sabi po ng talata, even so in Christ shall all be made alive. Kaya napaka-dangerous po kapag nagdadagdag tayo sa talata. Nagkakaroon po ng pagkaligaw kapag ang tao, ang namangangaral ay nagdadagdag. Pag dinugsungan na po na ang kaligtasan ay available only to those who will receive, doon po lumalabas. Kapag binasa natin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, malungkot. Dinudugtungan po yung available lamang doon sa mga tumanggap. So, alam ko po ang inyong nasa isip sa tema ng iyong pagsasalita, lumalabas. Ang lumalabas ngayon ay, paano na ngayon ito? Di lahat na ligtas. Kaya nga po, importante na ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Sinisiyasat natin. At kung may nabasa po tayong talata, bilang isang mag-aaral ng Biblia, ay kinakailangan po na ito ay siyasatin natin sa original na pagkakasulat. Kung meron po kayong komento doon sa tinura na natin 25:46 ng Mateo, ay maaari nyo pong isend baka dito sa ating comment section upang makapagbigay ng paliwanag. So kung titingnan po natin dito sa Greek grammar, yung salitang pantes, the wholesome, requires that the scope of life in Christ is identical to the scope of death in Adam. Equitable, dapat equitable po. Kung paanong namatay lahat kay Adan, kay Kristo, mabubuhay lahat. Kaya nga meron pong dinatawag na first resurrection. Sabi po ng Revelation, mapalad ang mga taong napasamad sa unang resurrection. Bakit may una? Sapagkat meron pong huli o pangalawa. Pagkalipas ng 1,000 taon, meron din naman po uling resurrection. So mayroon din pagkabuhay na maguli doon sa mga hindi napasama sa unang resurrection. At maaaring maging katanungan natin, sino yung napasama sa una at sino ang hindi napasama? Pwede po nating ipaglingkod yan sa mga susunod nating pag-aaral. Ang ibig sabihin po natin, may pamamaraan doon. Pwede kang mapasama sa unang resurrection kapag ikaw ay hindi naging rebelde kay Kristo. Tinanggap mo siya bilang yung Panginoon tagapagligtas, maari po kayong mapasama sa unang resurrection. Ano naman ang mangyayari kapag ikaw ay binuhay sa ikalawa? Mababasa po dyan sa Revelation
chapter 20, chapter 21, na sila ay ibubulit doon sa dagatang apoy. Meron naman palang impyerno. So, kailangan po natin bilang mag-aaral ng salita ng Diyos, liwanagin natin. Hindi basta pag nakakita po ng apoy ay impyerno. Hindi po ganun ang pag-aaral ng Biblia. Kinakailangan inaalam ano ang Griegong salita na ginamit kapag nabasa natin sa nagsalin ng English, Bible, from the Greek. Sapagkat sa Greek po ay hindi laging hell ang doon. Halimbawa po, ang salitang hell na nababasa sa English ay may 3 Griegong salita po. Ang una po doon ay Hades. Kamukha ng ginabit ng nagkukwento ang Panginoong Jesucristo na ang mayaman ay namatay at siya'y pumunta sa impyerno sa translation sa English. Pero ang Griego po noon, Hades. So, alamin natin, dagat-dagatang apoy ba anong kwento ni Kristo na pumunta yung mayaman? Hindi po. Hades yun. Madilim na lugar, libingan. So, ganun po ang pagtrato natin ng pagbabasa ng Biblia. Ang problema kasi, hindi mo na makita yung katotohanan sapagkat meron na pong nakalambong sa iyong paningin. Yung dati mong pinaniwalaan na ayaw mo nang bitawan. Matatas yung ego mo, hindi pwedeng mali ako sa pininiwalaan ko. Kapatid, payo ko lang naman ito sa inyo. Kung gusto nyong maunawaan ang salita ng Diyos, medyo magbukas po tayo. May nagsabi po, the best way to learn is to unlearn. Hindi mo maintindihan ang mga bagong bagay kapag hindi ka mag-unlearn. Halimbawa po, may gustong magpaturo ng piano. Sabi niya, magkano ang singil mo sa akin pag ako'y nagpaturo ng piano? Sabi niya, 1,000. Ay marunong-runong na po, may wido na ako. Ay ganun ba? Ang singil ko sa'yo, 2,000. Bakit naman po? Marunong na nga po ako. Kasi ang unang 1,000 ay iuukol ko sa pagbura ng iyong wido upang matuto kang magbasa ng nota. Ganun din po sa pag-aaral ng Biblia. Kapag ang utak mo ay sarado, to unlearn, you will never learn new things. Sabi nga po ng iba, you cannot teach all dogs with new tricks. Kailangan po talaga. Kaya kung meron po tayong naririnig medyo bago, na itong pinangangaral ng iyong lingkod, hindi naman bago, napatunayan po natin na ito yung dominanting paniniwala nung mga unang 5 siglo, na ito po ikinundi na at nakalimutan na. Ano po ang dahilan ni Justinian kung bakit kinundi na ito? Kanya kapag yung aral na yan ang pakikinggan natin, ay ituturo natin, hindi natin mapapasunod ang tao. Ginamit po ang politika. Hindi po ang Biblia. Ang tunay na sulat ng Biblia. Kundi, interes ng politika. Sadya po talagang nakapangliligaw ang politika. Kaya mga kababayan, huwag po tayong masyadong diehard sa politika. Sapagkat hindi lahat ay napapaigi. Sa Biblia po, magbasa po tayo ng Biblia. Marami naman po ang nakabasa na ng Biblia. 10 beses, 100 beses. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matisod ang tunay ng kahulugan ng Biblia. Bakit po? May lambong ng dating pinaniniwalaan. We should unlearn for us to learn new things. So, dadako po tayo sa panghuli na napaka-importante. Kung kukumpara po natin sa isang metallurgical evidence, sa isang metal, tulad nga po ng ginto o katulad ng silver, paano pinoproseso ang mga bagay na mula po doon sa ore o sa sangkap na pinanggalingan niya? God's fire is His presence which purifies rather than destroy. Ang apoy po ay ang kapangyarihan ng kanyang presensya na nakapaglilinis higit sa pagkasira.
Sabi po ng Marcos 9:49, "For everyone shall be salted with fire." Ang lahat daw po, ang lahat uli, ay aasnan ng apoy. So napansin po natin, meron na naman tayong titingnan. Anyway, sabi po sa reference ni Andrew Jukes, the restitution of all things sa kanyang sulat. The same fire which consumed the dross, yung apoy daw po na nakapagsusunog ng mga batik o karumihan, purifies the gold. Ano po? Yung apoy na pinagsusunugan ng dungis o ng dumi, ay yun din ang apoy na pinanggagamitan o pinagsasalangan ng ginto. The same judgment which brings death to the flesh brings life to the spirit. Ang wika niya. The scripture, sabi po ng banal na kasulatan sa Malakias, Kabanatang 3, popular po sa atin. At kapag binanggit natin yung salitang Malakias 3, ang nasa isip kagad natin yung G's. Yung patungkol po ba sa ikapo. So, bet me, lahat po ng nagbabasa, ang naalala lang po yung ikapo, yung 3 G's. Pero meron po doon sa kabanatang yun na napaka-importante, yung talatang 2 at 3. Sabi po doon, for he is, referring to God, for he, yung he doon ay God, is like a refiner's fire, and he shall sit, sabi po doon, as a refiner and purifier of silver. Uupo daw po ang refiners, sa refiner's fire, ang refiner, uupo siya para i-purify ang silver. Sa kanyang description po, ang refiner sits until he can see his own face reflected in the molten metal. Yung refiner daw po ay nakaupo na tinutunaw niya yung silver hanggang yung silver ay kumikinang na kung saan nakikita niya na ang kanyang imahe. Naalala po natin that men were created after God's own image and likeness. Dahil nabatikan ng taong sabi ng Diyos kay Levi, ang pagkasabi niya po doon ay sabi niya po, siya'y uupo upang siya ay dalisay. Hanggang sa makita niya ang pagkinang ng pilak, hanggang sa makita niya ang kanyang imahe. Ano po ang layunin? Kung bakit siya ay pinupurify? The refiner sits until he can see his own face reflected in the molten metal. This is the terminal goal of the lake of fire. Yung nababasa po natin doon, hindi natin minsan maintindihan doon sa Revelation chapter 20 verse 14 at 15. At pagdakay itinapon and itinapon yung hell. Death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. Itinapon daw po doon sa dagatang apoy yung kamatayan at ang impyerno. Paano po nangyari yun? Makabubuti po sa isang nag-aaral ng Biblia tinatanong, bakit itinapon sa dagat-dagatang apoy yung kamatayan at yung impyerno na tinatawag na siyang ikalawang kamatayan?
So kung titingnan po natin dito sa analogy ng metal, ang sabi po rito, this is the terminal goal of the lake of fire. Yun ang layunin. Itatapon. Sino ang mga itatapon doon? Yung mga nalibing na makasalanan, na hindi nakasama sa unang pagkabuhay ng muli. Itatapon kasama ng libingan, kasama ng kamatayan, doon sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Bakit naman kasi binuhay pa? Para lang itapon doon sa walang hanggang apoy. Nakita po natin sa ating pag-aaral ng purpose ay upang dalisayin. Si Kristo mismo nagsabi, ihahagi sila doon sa takdang panahon ng pagtutuwid, 25:46 ng Mateo. At ito na nga po yung lake of fire kung saan itinapon doon sa dagat-dagatang apoy ang kamatayan. Ibig sabihin, wala na uling mamamatay. Wala nang bisa uli ang libingan. Wala nang kamandag ang kamatayan. Ang sabi po ng unang Korinto 15:20, sa ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Itatapon at doon tatapusin ang lahat. Ngunit ang ginto o ang pilak na nagmula sa kanyang wangis ay magbabalik kapag natapos na ang pagtutuwid. Sa ating pong pagtatapos, if God is all-powerful and all-loving, how can He lose 90% of humanity to an eternal prison? Pag-isipan po natin. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa ating tingin mas makapangyarihan si Adan na lahat ay mamamatay at konti lamang ang mapupuntas sa langit. If God is all-powerful and loving, all-loving, how can He choose? How can He lose? He lose 90% of humanity, of His children, of His creation, to an eternal prison. Sabi po ng mga kasi patigas ang ulo nila. Binigyan sila ng free will because they have free will. Ang sabi po ng unang Korintos 15:28, it says that God will be all in all. If a soul in hell forever, kapag merong isang kaluluwa sa impyerno na natitira, if a soul is in hell forever, God is only all in some. Hindi siya all sa lahat. Kung merong naiwan doon. History shows us that the word eternal, aionios, was mistranslated by Rome to keep that political control through fear. But the Greek fathers, like Gregory of Nyssa, knew the truth. God is a refiner, not a torturer. Ang Diyos ay nagtutuwid, hindi po siya torturer. The fire is theon, or divine presence, theon sa Griego, which burns the sin to save the sinner. Tatapusin niya, tutupukin niya ang kasalanan, ngunit hindi yung makasalanan. Ang sabi po ng Romans 5:18 na binasa natin, says the gift of life is for all, just as the fall of Adam was for all. Alam ko, meron kayong kagalit na hindi nyo mapatawad.
At ang iniisip nyo, merong Diyos na sobrang lupit. Ipagsusulit mo yan. Hindi ka na makakawala doon. Yun ang gustong-gusto mo na marinig. Marahil hindi mo siya magantihan. Inisip mo na lamang, doon hindi ka makakalusot sa walang hanggang kaparusahan. Well, hindi po monster ang Diyos. Ang Diyos ay patas. Kung nagkasala ka ng 1,000,000, at yung ibang tao ay nagkasala ng 1,000,000,000, bakit ang parusan mo ay pareho kung ang Diyos ay makatarungan? Pag-isipan mo ito. Ngunit hindi ganoon ang Diyos. Patas siya. Makatarungan siya na ang kanyang pagtutuwid doon sa dagat-dagatang apoy ay nakadepende kung gaanong katigas ang iyong kalooban. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa rin makuhang magpatawad, marahil kapatid, pagbulayan mo ito at makatutulong ito, and I encourage you, tanggapin mo si Kristo, ang kanyang kamatayan sa krus. Ang biset nito ay para sa iyo. Kung gagawin mo ito, pinili mo ang paraang layunin kung bakit si Kristo ay namatay. Kung tatanggapin mo siya at hindi ka mananatili sa doktrina mong yan, mapapasama ka sa unang pagkabuhay na maghahari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. But you have your free will. Pwede mong piliin na manatili sa iyong reliyon, sa iyong dating paniniwala, at ikay mabuhay sa ikalawang kamatayan kung saan doon mo ipagsusulit. Ay, Kristiyano na ako, tinanggap ko na si Kristo. Pag-uusapan natin mga kapatid, may mga Kristiyanong ubod ng sama pa kaysa doon sa hindi nakakilala. Total ligtas na ako. Katulad po ng paniniwala ng antinomianism. Because I am saved, I am always saved. Tantamount to antinomianism. Pag-isipan mo ito, kapatid. May pagsusulit din sa isang Kristiyano. Ikalawang Korinto 5:10. Tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. At sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:12 hanggang 15, may apoy pa rin, maging sa mananampalataya. Meron pa rin yung pagsusulit. Kaya hindi pwede ng isang mananampalataya nagpapatuloy sa kanyang panguwalang hiya, sa kanyang pamumurisyo. Total ligtas na siya. Kapatid, paalaala po ito. Sabi ng unang Korinto 11:31 at 32, mas makabubuti, nahusgahan mo na ang iyong sarili ngayon nang hindi ka na mahusgahan sa hukuman ni Kristo, sa tinatawag na Bema Judgment. Well, ibang tema po uli yan, pero importanteng ating muling pag-aralan. Kapatid, salamat sa inyong mga pagsubaybay, salamat po sa inyong mga comment, salamat po. Hindi ko man mabasa ang inyong mga pangalan, ngunit purihin ng Diyos sa inyo. Kung merong hindi maliwanag sa inyo, sa mga talatang ito, isulat nyo po dyan sa comment, and I'll be willing to answer you. At mabigyan ko kayo sa aking abot na makakaya na ipaliwanag. Alam ko marami kang talata na gusto mong ibato laban dito. Pero dahil nga po sa purpose ng pag-aaral nito ay liwanagin ang mga bagay, pagsisikapan po nating masagot ang iyong mga argumento. Alam ko po na ang layunin nito ay maipakilala ang ating Diyos na mabuti, mapagmahal, makatarungan, at may plano siya sa buhay mo. Sumayin yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Purihin ng Diyos. God bless you all and bye-bye for now.